Hi, hello everybody. I am Prof. Bunny and welcome sa ating online classroom tutorial. Ang today's topic part 2 ng ating series na C++ online classroom tutorial. So, i-discuss natin ano nga ba yung cout, double less than, double quotation, and L terminated by the semicolon. Pero bago lahat, nasi muna magpapasalamat sa lahat ng mga viewers, sa mga nag-likes and shares, and most of all, sa mga nag-subscribe. No? Shoutout ko lahat ng mga student ng Systems Plus Computer College and yung student ng Quezon City University. Okay? So, let's get started. Punta tayo dito sa ating C++ installed na naka-install sa aking system. So, gagawa muna tayo ng simple code, no? So, hashtag include, then maglalagay tayo ng iostream na ito yung tinatawag natin na library or header files. Then we have the using namespace std, and we have the semicolon, int main, the open and close, then maglalagay tayo ng open curly braces, din automatic yan, mag-rate na siya ng close curly braces. So, dito, no? Dito natin pag-usapan yung cout. Okay, so double less than. Okay, so double less than. And double quote. So, dito tayo maglalagay, halimbawa, welcome to SPCC. And, again, double quote. Then, and L terminated by the semicolon. Right, so, enter. So, maglalagay tayo ng return 0, then open and close. So, once na-run ko yung program, okay, so, anong mangyayari dyan? So, siyempre, i-display niya yung welcome to SPCC. Pero this time, yun nga, pag-usapan natin nga ba, ano nga ba yung cout? Ano yung double less than? And yung double quotation na nandun yung text na magiging output natin or magiging display. Then we have the NL and terminated by the semicolon. Alright, so ngayon yung cout ay gumagamit siya ng double less than sign. So ibig sabihin yan, that is the indication that the characters to be displayed. So dito magdi-display yung ating yung text inside dun sa double quote. So ano nga ba yung welcome to SPCC. Meaning, yung double less than, yung double less than sign, yung tinatawag natin na output stream. Okay, so dito sa ating syntax ngayon, okay, ito yung syntax natin, ano nga ba paano ba natin siya i-save, okay? So, paano ba natin siyang i-run, okay? Or, paano ba natin siyang i-compile? Okay? So, ngayon, discuss natin yung tinatawag natin na run and paano ba natin siya i-execute. So, dito sa upper portion ng C++, merong execute, merong compile, F9, yung run, F10, and compile and run. So, gawin natin, compile and run. So, lagyan natin sa desktop. Then, halimbawa, lagyan natin siya ng part 2. Okay? Lagyan natin siya na part 2. C++ part 2, So, part 2. Okay? .c++. So, ibig sabihin ito yung yung extension niya, So, sa nasa desktop. Then, tsaka natin siya ngayon. The way to replace. So, yes lang. Okay. So, ngayon, nagkaroon siya ng display na welcome to SPCC. Okay, ngayon, doon sa ating discussion guys, yung tinatawag natin na cout. Okay? So, gumagamit siya ng double less than para i-display ang nasa loob ng double quote, which is the welcome to SPCC. So, ibig sabihin, yung tinatawag natin na text nasa loob ng double quotation mark. So, example ngayon, dito sa ating code, minsan nangyayari naman talaga na mislook natin, nawala yung isang partner ng double quotation yan. So, ano mangyari kapag in-execute natin, compile and run,
magkakaroon siya ng tinatawag natin na error. Okay? So, meaning, dito, kapag naka-red yung ano na yan, meron siyang error. Okay? So, and L, so, galagyan natin ulit siya ng double quote. Ibig sabihin yan, kapag yung text, dapat lagi mayroong quotation mark and terminated with the semicolon. So, ito yung semicolon. So, another example, no? Halimbawa, maglalagay tayo ng ano dito, ano, yung ano lang, number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gagana pa rin siya. Okay, so let's try to execute. Execute, compile, and run. So, ano ba yung problema sa bakit ano siya, no? Yung, kasi nagkaroon tayo dito ng double quotation. Okay, then we have and compile and run. Okay, so yun, may 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gagana pa rin siya. No, kasi, babasahin na ano yan, at long na meron siyang double, ano, no, nasa loob siya ng double quotation mark. So, balik natin yan, yung welcome. Okay, SPCC. Okay, ngayon, in C++, no, tandaan nyo nga guys, ang C++, ang code, ay running, no, from top to bottom. So, ibig sabihin, from top, no, papunta doon sa ibaba. Okay? So, ibig sabihin, kapag kinopya natin yung top portion, din paste no sa bottom, mangyari yan, working din siya, di ba? So, lagyan lang natin ng, ano, ng tinatawag natin end L para mag-create ng new line. Okay, so, halimbawa, copy-paste natin, ano? So, copy. Ilagay natin siya ng copy. So, ilalagay natin dito sa ilalim. Then, Control V. Okay, so, edit, undo. So, enter lang, then, Control V. Pero, siyempre, babaguhin natin ng ano, no? Welcome to SPCC batch, okay, 2024. Okay, so once na-run ko yung program, execute, compile, and run. So, magkakaroon siya ng new line, no? Dahil doon sa NL. So, mag-create siya ng another line. Ngayon, kung halimbawa, inalis natin yung ano dito, no, yung NL, no, do you think guys, gagana pa rin? So, create, compiled, and run. So, ibig sabihin yan, hindi siya nag-create ng another new line. So, nasa single lang siya. So, dahil doon sa tinatawag natin na NL. Okay, so NL and yung semicolon. Ngayon, mag-create pa tayo ng okay, so kahit alisin natin yan, di ba? So, execute, compile, and run. Okay, so lagay tayo dito ng double less than, execute, compile, and run. So, meron siyang welcome SPCC batch 2024. Ngayon, kapag halimbawa, maglalagay pa tayo ng, ano, ng another message, no? Yung 2024, no? So, halimbawa, ang gagawin natin, dito sa after ng double quotation, maglalagay tayo ng double less than. Again, double quote. Okay, so halimbawa, BSIT. Okay. So, once natin i-run yung program, execute, compile, and run. Okay, so welcome SPCC batch 2024 BSIT. Okay? Okay, so that's all guys, and thank you for watching. See you on my next tutorial. So, bye-bye. Okay?